Ito ang araw na tatawid kami sa isla ng Burias, sa Claveria, Masbate. Sa kasamaang palad, sobrang alon ng pagdating namin dito at wala kaming barko na masakyan, kaya naghihintay pa kami ng barko na dumating galing ng Claveria papunta dito sa Piudoran. Yan, nandito kami sa pier ng Piudoran. Hindi pa kami papunta ng Claveria dahil sobrang lakas ng alon. So ipakita ko sa inyo ang barko na magsundo sa amin dito. Yung barko na magsundo sa amin sana dito, yung masakyan namin papunta ng Claveria ay yun, nandun sa gitna ng dagat. Kasi kanina ilang bisis na niya sinubukan niyang dumaong pero hindi siya makadaong dahil sa sobrang lakas ng alon. Sa sobra naman ng lakas ng alon, ang barko na aming masakyan papunta ng Burias ay hindi nakadaong. Kaya bumalik ito papunta ng Burias Island. Yan. Sa sobrang lakas ng alon, nandito ng tubig. Yan o. Tapos yung mga basura, binalik dito sa pier. Yan, mga basura yan. Galing doon sa dagat. Sa sobrang lakas ng alon, ang mga basura ay dinala na dito sa pasilyo ng pier. Inakyat dito ang basura mula doon sa dagat. So yan po ang port ng Piudoran. Pero ngayon sa sobrang dami ng basura mula doon sa dagat yan. Tingnan muna natin dito yung mga basura. Yan o. Lakas ng ano. So yan po ang basura na yan. Pabo talaga dito yung tubig. Kita nyo yung basura na yan. Yun ang dinala niya dito sa ano, sa ibabaw nitong pier. So nandito pa rin kami sa pier ng Piudoran. Hindi pa rin kami nakaalis mula kahapon. So merong barko dyan. Merong barko dyan pero biyahe ng ano yan. Biyahe ng Masbate City. Yung barko namin na sasakyan sana papunta ng Claveria ay hindi pa bumalik. Bumalik doon sa Claveria kahapon. Hindi ko alam ang totoong dahilan pero ang mga sabi-sabi dito maghihintay muna ng pagbaba ng tubig para makadaong. Pero so far nung bumaba yung tubig wala naman, hindi naman no. Pero ngayon hindi ko talaga alam kung ano ang tunay na dahilan ng barko na yon, kung bakit hindi na bumalik ano. So maghihintay na naman kami ngayon kung anong oras yung dadating at kung makadaong na ba talaga yun ngayon. Pero so far sa ngayon meron namang mga barko na galing ng Masbate City ay nakadaong naman ng maayos no. Yan po ang yan po, alis na yan papunta ng Masbate yung barko na yan. So far malakas pa rin yung alon natin dito at saka medyo maulap ngayon. Hindi ko lang alam kung maya ay uulan ito pero doon sa gitna ng laot ay maulan na po mga ka-pintor. So malakas ang hangin ngayon dito. Ang oras natin dito ngayon ay alas 5 ng umaga. Medyo maaga, medyo maliwanag na. So at tabay po at tingnan natin kung makatawid kami ngayon. So yung iba, naripan na yung pamasahe nila papunta ng Claveria. Kami naman ay bagkos ay emergency itong pupuntahan namin ngayon kaya hindi namin pinaripan. Kung kailangan namin maghintay para lang sa barko na sasakyan namin pupunta ng Claveria ay maghintay kami. Hindi lang kami ang pasahero na naghintay, marami kami dito. Ito ang loob ng aming pinaghintayan dito sa pier. So dito rin kami natutulog kagabi at maya-maya napag-usapan namin na magparipa na lang kami at sasakay na lang kami ng bangka papunta ng Burias.
At dahil wala pa rin kaming masakyan na barko, nagparipa na lang kami sa aming pamasahe para hanap kami ng opsyon na makasakay ng bangka papunta patawid ng Burias. Ang plano namin ngayon, itong mga sasakyan namin ay iiwan na lang namin dito sa labas nitong pier. At may magbabantay naman dito para makaalis kami at makasakay kami ng bangka na aming markila papunta ng Burias. At yan ang mga tiyuhin ko. At yan ang mga kasama ko patawid ng Burias. Maya maya nandun na kami. Maghahanap muna kami ng bangka para maarkilahan namin patawid papunta ng Burias Island. Okay, hello, good morning. Nagbabalik ako muli. So ngayon nandito kami sa kabilang pier. Lumipat kami dito dahil kansilado na ang biyahe doon sa Claveria. So nandito kami yan, oh. Marami kami. Hello guys. Hello guys, welcome to my vlog. Ayun. So, hanggang dito sa kabilang pier. So ang sakayan dito ay bangka lang. Bangka lang po ang sakayan dito. Kaya lang nakakatakot ito ngayon dahil sobrang alon. I-flip ko muna ito. So, yan po ang dagat, oh. Kita nyo na dagat. Yung motor namin iniwan na namin doon at saka yung sasakyan namin doon sa Federal Pier dahil hindi naman makapasok dito. Yan po ang mga tsuhin ko. Ay kaika na yung isa dahil ano na yan, lumpo na yan. Oh. Ito yung bangka, oh. Yun. Sus, ang liit ng bangka. Basa pala, ano? Yan po ang sasakyan, oh. Basa pala. Kung makikita nyo dito, marami din palang mga pasahero dito na gustong makatawid papunta ng Burias Island. So yan po, papunta ng Burias ang biyahe na yan, no? Ng mga bangka na yan. At di nagtagal, nakasakay na kami dito sa bangka at nakikita nyo naman ang alon na aming susuungin papunta ng Burias Island. So medyo maalon nga ang dagat ngayon mga kabintor, kaya medyo delikado itong biyahe na ito. Pero kayang-kaya naman itong mga kasama ko ay nagtawanan pa. Medyo sanay talaga sila dito sa ganitong biyahe mga kabintor. Pero tulad sa amin na hindi sanay sa ganitong mga biyahe ay medyo nakakatakot talaga. Pero para sa kanila normal na lang ito mga kabintor, itong biyahe na ito. Yan po, relax na relax at nagtawanan pa yung iba. Ang iba naman ay nagkwentuhan. At
Pagkalipas ng 2 oras mahigit na biyahe at hindi nagtagal dumating na nga kami dito sa Burias Island. At pagdating namin dito medyo payapa ang tubig, malinaw, walang hangin, hindi tulad sa Piodora na sobrang lakas ng alon. At sa wakas, nakadaong na nga kami dito sa pier ng Claveria. Ito ang pier ng Claveria sa Malapitan. So napakagandang pier, malinis ang tubig. Ngayon, nandito na kami sa port ng Claveria. Dito medyo hindi maalon dito. Hindi katulad doon sa Piodora na grabing alon. Pero dito talaga napakalinaw ng tubig. At pagkatapos naming magpahinga dito, napagpasyahan ko magpasyal-pasyal dito sa kanilang bayan. Ito po ang bayan ng Claveria. Makikita natin yan, may pangalan pang Claveria. Hindi ko alam kung ito ba ang plaza nila. So sa likod nito mayroong estatwa ni Rizal. Diyan sa likod ba? Kuan dia biwok dia sa likod. Dagat. Dagat siya. At ito naman ang bantayog ni Jose Rizal dito sa Claveria. Ang biwok dito, no? At pinasyalan ko rin itong biwok nila dito. At itong biwok nila ay hanggang doon ito sa pier. At tingnan yung bahay mga kabintor, napaka-simple lang ng bahay dito. Pero napakaganda, no? Lalo na siguro sa hapon pag namasyal ka dito at lalong-lalo na pag may makasama kang kulasisi. At dito sa Claveria mga kabintor, napakalaking improvement na ng ano nila dito dahil may mga hotel na rin sila tulad ng inyong nakikita dito. Kaya ang mga turista na gustong bumisita dito hindi na mahihirapan kung saan sila tutuloy. Dahil tulad sa nakikita ninyo, meron na silang mga hotel. Kasunod naman nating pasyalan dito, itong kalsada nila dito na nag-uugnay dito sa Claveria papunta ng San Pascual dito sa Burias, Masbate. So ipakita ko sa inyo ang service natin. Nandito ako ngayon sa bayan ng Claveria dito sa Burias. So ngayon pupunta ako ngayon ng San Pascual. So hindi natin nadala yung motor natin nandun sa Piodora, no? So ngayon ipakita ko sa inyo ang maganda kong service. So ito po ang aking service ngayon sa kargado yan mga kabintor, oh. Talaga naman yan ang aking service. So kargado yan mga kabintor. So ibiyahe natin ito ng San Pascual mula dito sa Claveria. So iikot natin ang service ko ngayon. Talaga naman. So yan po ang nahiram natin na motor dito sa Claveria. Napakagandang motor, di ba? Kargado pa sa akin yung mga kabintor. Paandarin natin para makita natin, marinig nyo ang andar nitong motor na ito. Oh, one click. So, okay, yan po ang andar nito mga kabintor. Napakaganda ng andar, ano? Kargado. So, sigurado ako aabot ito ng Piodoran. Piodoran, San Pascual pala. Okay, dandahan lang. At may nakikita akong mga kalsada dito na patuloy pa nilang inaayos. Yung mga sira-sirang kalsada dito ay nire-repair nila mga kabintor. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa inyong pagpunta rito. Kung halimbawa ay magdala kayo ng sasakyan, lalo na sa gabi. Dahil walang ilaw dito ang kanilang kalsada. Sobrang dilim ito sa gabi.
Sa patuloy kong pagbabiyahe dito, nakikita ko naman na napakaganda ng kalsada dito. Wala nang lubak-lubak, lalong-lalo na pag makalampas ka na sa boundary ng Claveria at San Pascual, makikita mo na yung ganda ng kalsada. Tulad nitong nakikita ninyo ngayon. At tungkol naman pala sa ating masasakyan dito, so huwag kayong mag-alala dahil may mga jeep na dito na bumabiyahe mula Claveria papunta ng San Pascual. Kaso sa pagkakabalita ko mga kabintor, ang jeep dito ay may oras kung kailan sila babiyahe. At meron din tayong option na masasakyan tulad ng mga balhabal, ay oras-oras merong biyahe dito tulad ng balhabal. Depende na lang sa inyong usapan dahil meron din kamahalan dito ang pamasahe. So, tungkol naman sa bus, meron din tayong masasakyan na bus. Ang Raymond Bus na nagmula naman sa Cubao, mabiyahe ng San Andres, sasakay ng barge, papunta naman ng San Pascual at tagos na yan dito sa Claveria sa Masbate. At kung balak natin magdala ng sasakyan, so pili lang kayo kung saan kayong pier gustong sumakay. Meron tayong pier sa San Andres, papunta ng San Pascual at meron din tayong pier mula Pasacao papunta naman ng San Pascual at meron din tayong pangatlong pier mula Piudoran papunta ng Claveria. So pili na kayo kung saan kayo mag-umpisa. At tungkol naman sa mga gasoline station dito, huwag kayong mag-alala dahil marami ng mga gasoline station dito. Tulad ditong daan na ito ay may mga gasoline station na dito. Kahit wala gaanong mga kabahayan, pero meron silang mga gasoline station dito na pwede nating mapagasan. Oras na tayo ay maubusan ng gas. At sa mga hotel-hotel naman, huwag din kayong mag-alala dahil meron na akong mga nakita ditong mga hotel na pwede nyong maabutan. So, yan lang po mga kabintor, ang aking update dito sa kalsada na ito mga kabintor. At dito sa isla ng Burias. So sa susunod dating balik dito mga kabintor, ang mga pasyalan naman dito ang ating i-cover or ating i-video sa ating vlog mga kabintor. So yan lang po mga kabintor ang aking video. Maraming salamat sa panonood. Thank you.